Guys, gagawa na naman ako ng salata. Habang gumagawa ako ng salata guys, prito day ako ng isda para sa ulam nila mamaya, para pananghalian nila. So, ngayon guys, katatapos lang akong gumaling sa aking lagnat. Kaya yun, medyo matamlay guys ang pakiramdam pa. Tsaka parang pang walang lakas yung mga kamay magtrabaho. Pero dahil andito na ako nagtatrabaho, pinilit ko din guys na magtrabaho. Kasi andito na nga tayo, diba? Nagtatrabaho. Bawal kasi dito guys. Bawal dito na mamahinga. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na pag nalagnat tayo, diba? Hindi tayo pwedeng magbasa-basa sa tubig. Tsaka na tayo magbasa-basa pag makaligo na, ganyan. Pero dito guys, sa ibang bansa, pag nagtrabaho ka, bawal dito mamahinga. Hindi pwede dito na sasabihin natin na, ay matulog muna ako ngayon magdamag kasi nalagnat. Hindi pwede dito guys sa trabaho. Dito guys sa ibang bansa, malagnat ka, may lagnat ka man o wala, talagang magtatrabaho ka. Kasi yun naman ang nasanayan dito. Hindi naman pwede na sasabihin mo, matulog sa ako ngayon kasi nalagnat ako, masamang pakiramdam ko. Hindi pwede guys. Kasi lalo na pag walang ibang magtrabaho, walang ibang magluluto. So, may lagnat o wala, pilit mo sarili mo itayo at magluluto. Ganyan ang buhay OFW guys. So, yun, totoo yan guys, yung sinasabi sa iba na yung mga OFW, parang mga yan sila, mga hero. Kasi yun nga guys ang kasabihan, kahit hindi na nila kaya, pilit nilang kakayanin. Diba? Pilit nilang kakayanin. Kahit hindi kaya, pilit nilang kakayanin. Kasi andito na nga guys, nagtatrabaho. Mahirap sa totoo lang mga mga kapangga. Mahirap ang isang tao na maging OFW. Sa totoo lang guys, mahirap ang buhay ng maging OFW. Sa totoo guys, totoo yan. Mahirap pasukin ang OFW. Mahirap guys talaga. As in, mahirap. Lalo na pag nagkasakit guys. Dito sa ibang bansa, walang ibang tumutulong sa'yo kundi sarili mo. Diba? Mahirap talaga pag magsakit. Talaga as in mahirap. Pero ako naman guys, sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Kahit mahirap, kaya ko to. Gagawin ko ang lahat para
nakatulong ako sa pamilya ko. So, ganun guys, ang nasa isip ko. Magtatrabaho ako, magtiis akong magtrabaho hanggat sa kaya para makatulong man lang tayo sa pamilya at lalo na sa sarili natin pag tumatanda. Ganon. Pero minsan guys, dumating din ang time na napapagod din. Oo. Kasi sa totoo lang guys, mahirap ang maging OFW. Ang mga OFW guys, kadambihan dito sa Middle East, pag nagtatrabaho, pag umuwi dyan sa Pilipinas, may naipundar sila, nakapagawa sila ng bahay, nakabili sila ng lupa, ganon. Pero hindi ninyo alam guys, ang pagtitiis niyan, grabe. Ang daming dinanas yan na una, number 1 guys, homesick, pagod, puyat, andun na lahat guys, naghahalo-halo. Kaya sa mga OFW na katulad ko na nakapagpundar sila ng mga bahay, lupa, nabili na nila ang lahat ng gusto nila dahil sa pagtatrabaho nila dito, nagtitiis sila sa pagtrabaho sa ibang bansa. Good luck sa inyong lahat, mga ka-OFW. Proud ako sa mga OFW guys, kasi ako guys, number 1 din akong OFW. Alam ko guys kung ano ang buhay ng OFW. No, dili mabasta-basta guys, sa totoo lang. Kaya yung iba, sasabihin nila, OFW yan sa ibang bansa. Talaga, yung ibang naka-appreciate. Na-appreciate nila guys kung ano ang buhay ng OFW. Ano ang trabaho nila dito sa bansa. Ang makaintindi lang po guys, yung ibang mga din na mga ka-OFW din na nagtatrabaho din dito sa ibang bansa din. Yung mga OFW din guys na nagtatrabaho, yun lang din ang sila makaintindi kung anong trabaho dito. Ang sobrang hirap. Yan. Pero yung iba naman din dyan sa Pilipinas, no, yung hindi man lang nila naranasan kung ano ang buhay OFW dito sa ibang bansa. Hindi nila alamin. Kasi hindi nila nasubukan magtrabaho dito sa ibang bansa. Ang alam lang nila ay ang mga OFW nagpapasarap dito. Ganyan, nagpapasarap. Pero alam ba ninyo guys, sa totoo lang, yung iba dyan, makakita lang sila na nakaharap ka sa camera, sumayaw ka sa camera, nakangiti ka sa camera. Sasabihin na nila, lagi lang nagsasayaw, lagi nagtitiktok, ganon. Ay, hindi po lagi-lagi. Ano lang yan, hindi ba ninyo alam guys? Ang mga OFW, ando na tayo, sumasayaw yan, nakaharap sa camera, nakangiti, pero sa likod yan guys. Nasa likod dyan ang mga problema, mga mga problema sa pamilya. Then, andyan yung pagod, lungkot, homesick, andyan yan guys. Katulad ko, gumagawa ako ng paraan para hindi ako ma-depress, hindi ako nalulungkot, hindi ako malungkot. Kaya minsan sumasayaw ako sa TikTok, ganyan. Inano ko yung sarili ko guys, nilibang-libang ko para hindi ako masyadong ma-homesick, ganon.
Tsaka hindi ko lagi maisip kung anong mga problema ko sa buhay ko. Kasi guys, ang problema, pag laging iisipin mo, wala, hindi nakakatulong din yan. Mas lalong nagbibigay ng depresyon. So, kaya nga yung iba guys, no, yung mga OFW na pag may problema sila sa pamilya nila, sobrang pag-alala nila, tapos yan, laging nag-iisip, yung iba hindi na makakain, tapos maisipan na lang nila na ganun guys, magbigti kasi hindi nila makaya na problema nila sa Pilipinas, lalo na guys yung pamilya sa Pilipinas na hindi man lang ma-appreciate nila kung gaano kahirap magtrabaho dito. Kahit kumusta, wala man lang. Yan ang masakit guys sa amin. Kahit kumusta, wala. Kahit sasabihin kumusta ka na diya, wala. Mangumusta lang pag na may kailangan. Alam ba ninyo guys, napakasakit sa amin yan. Pag ganyan na style na tumawag lang kung may kailangan. Pero pag kumusta ka na diha, okay na ba ka, nakakain ka na, wala, hindi maririnig namin yan. Masakit sa kalooban namin yan guys. Pero pag may nagsasabi sa amin, pag may tumatawag dito guys sa amin, na kahit sasabihin na kumusta ka na, yung words nila kumusta guys, napakalaking bagay yan sa amin. Masaya kami na mayroong nakaalala sa amin, ganyan. Masaya kami guys. Yan ang kasiyahan namin ng mga OFW, na masaya kami na ay tumatawag sa amin dito, naalala sa amin, nakakain ka na ba? Nakakain na ba? O okay lang ba kami dito? Iyan guys, sa totoo lang. Pag may tumatawag sa amin na ganun dito, nangungumusta sa amin, ang saya-saya ko na guys. Pero kadamihan yan guys, na mangumusta sa akin, tumatawag sa messenger, yung mga ko lang din guys, mga friend ko lang din. Ganun. Kaya shout out dyan sa sa mga OFW ko, katulad kong OFW, shout out sa inyo dyan mga guys. Binabati ko kayong lahat dyan na sana makuha na ninyo din kung ano ang mga pinapangarap nyo sa buhay nyo, na makamit ninyo, na sana makamit ninyo ang mga pangarap nyo sa buhay nyo. Kung ano mang hinihiling ninyo ni God, sana ibigay ni God din sa inyo, at masaya din ako para sa inyo. So mabuhay tayong lahat na mga OFW, na sana tayo ay bigyan pa ng mataas na yung ba yun guys sa Tagalog, yung sa Bisaya, patagtaas nga kinabuhi, nga makapadayon sa atong trabaho diri sa ibang bansa, para sa future natin. Ganon. Ako naman guys, hanggat sa makaya ko, magtatrabaho ako. Pero kung hindi na kaya, mahina na ang katawan, bakit pipilitin natin? So, kung hindi na kaya sa katawan, so ano ang gagawin guys? Hindi uuwi sa Pilipinas at magpahinga.
Ganon. Ganon lang yun, guys. Paano naman? Marami kang iniisip sa sarili mo, lalo na sa pamilya mo. Tapos yung katawan mo, bagsak na. Hindi na kayang magtrabaho. So, wala na tayong choice. Yan, guys. So, maisipan na natin umuwi sa Pilipinas at mamahinga. O, diba? Ganyan lang, guys. So, ngayon, guys, sa hindi pa ako mag-end sa aking video, pakita ko muna ninyo ito. Ito, guys, ito yung salata. Ayan, mamaya, guys, lagyan ko ito ng lemon, asin, at saka konting oil. Ayan. Tapos na to, guys. So, takpan ko na ito at titignan, guys, ang aking isda. Ayan. Ito yung pinag-prito kong isda, guys. Ito ang ulam nila. Pinahinaan ko lang ito ng apoy kasi pag masyadong magdaming apoy, guys, ano siya, kumbaga nasusunog. Kaya konti lang na apoy nilagay ko dito. Ayan. Hindi masyadong malakas. Oh, diba? Ito ang ulam nila, guys, mamaya sa aking boss. Oh, malaki naman tong isda dito, guys. Mura lang ang isda dito, guys, sa ibang bansa. Tapos ito naman, tingnan natin ang kanin. Luto ng kanin ko, guys. Ayan. Pwede na natin patayin ang apoy. Ayan. O, diba? Ito naman siya, guys. Ito yung gulay ko. Ayan.